Samantala, alamin naman natin ang update sa supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Krising at Habagat. Kaugnay nito, makakausap natin si Assistant Secretary Mario Marasigan mula sa Department of Energy. Asek Mario, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating bagong Pilipinas. Asek, kamusta po ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo at ng habagat? Maraming pong salamat sa ating katanungan. Unang-una po, wala po tayong naging problema pagdating po sa supply ng kuryente. Ang naging problema po natin ay ang epekto ng Typhoon Krising pagdating po sa mga pagbibigay ng serbisyo ng kuryente, particularly po sa ating Cordillera Autonomous Region. As of yesterday pa po, meron pa po tayong dalawang electric cooperative na minomonitor, pero ang pinakahuling report po sa atin, yung pong dalawang natitira nating electric cooperative, ang Abreco or Abra Electric Cooperative at pati po ang Benguet Electric Cooperative, naka-fully restored na po ang ating lahat ng kabahayan sa Abra. At sa ngayon, sa kasalukuyan po, binabalidate po namin, meron pa po tayong ilang mga kabahayan na hindi pa po nabibigyan ng serbisyo sa Benguet. Ito po ay nasasakop ng ating Benguet na electric cooperative. Asek Mario, sa ngayon, ilang porsyento na po sa mga apektadong lugar ang nasa normal? Nabanggit nyo na po yung Abra, bumalik na po. Meron ho ba tayong mga iba pang mga lugar na inaantabayanan natin na babalik na po ang operasyon, Asek? Wala na po tayong inaabangan na magiging na binabantayan pa natin mga electric cooperative, maliban na lang po doon sa ating po nga sa Cordillera Autonomous Region. Kung saan nga po, itong area, ilang area na lang po sa Benguet ang ating minomonitor at hopefully po bago po magtanghali, makatanggap na po tayo ng pinakahuling report hinggil dito. Asek Mario, meron po ba tayong naitalang pinsala o damages at kung meron po, nasa magkano po ito? Sa ngayon po, meron po tayong mga damages na nire-report po yung ating po mga electric cooperative, pero hindi pa po tayo makakapagbigay ng total estimates dahil hindi pa po natin natatanggap ang kompletong report. Again, ang emphasize ko lang po, ang kalakihan po ng damage ng ating Typhoon Krising ay hinggil po sa distribution facilities natin, kung kaya't hindi naman po ito may kalakihan. Asek Mario, may balita na ho tayo mula sa Pag-asa na maaaring may sumunod na naman na isa pang sama ng panahon. Ano na po yung mga inilatag natin na paghahanda para dito mula naman sa Department of Energy at ano pong mga binabantayan po natin na iba pang mga bagay na pwedeng mangyari? Maraming salamat po ulit sa inyong katanungan. Tama po kayo. Meron na naman pong papalapit na low pressure area na naitala ang ating Pag-asa. Kung kaya tayo po ngayon ay patuloy ang pag-activate ng pong tinatawag nating Task Force on Energy Resiliency, kung saan po ang lahat ng concerned entities at stakeholders po natin, hindi lang po sa elektrisidad, kundi pagdating pati po sa ating fuel industry, ay nagkakaroon ng monitoring. Inactivate po natin yan at kasalukuyan po, nangangailangan po ang lahat ng stakeholders natin na mag-submit ng report 2 beses isang araw. Hinggil na rin po ito sa pagtanaw natin ng posibleng maging epekto po ng parating pambagyo na halos magkasunod po pagdating po kay Typhoon Krising. Before we let you go, Asek Mario, given na merong isa pang low pressure area at patuloy pong nananalasa itong habagat, reassurance na lamang po sa ating mga kababayan na nangangamba po na maka-interrupt yung supply ng kanilang kuryente sa mga darating na oras o araw. Asek, at mukhang na po, nagkaroon tayo ng interruption, no? Asek Joey. Pero maganda, Asek Albert, dun sa ibinalita sa atin ni Asek Mario na na-restore na kahit papaano yung mga naapektuhan nitong si Krising. Pero nga, di ba, halos malate tayo ngayon. Grabe talaga yung buhos ng ulan and may posibilidad na maapektuhan yung ating mga transmission lines, ang ating kuryente. Pero sa pagtitiyak naman ng DOE ay mabilis ang kanilang pag-aksyon sa pag-restore ng power. Asek Joey, kita nga natin na handang-handa yung ating mga ahensya at bagamat may parating pa, ready naman po tayo. Okay.